Yung reason ba't hindi ako nakapasok ng Dubai, hindi sa pananamit ko, hindi sa makeup ko, at hindi sa pag-iingay ko. Ang sabi sa akin ng officer na sinabi ko dito sa YT ko, sabi niya na, it's because your identity do not match your passport. So, pag tinignan ako, may mukha akong babae, pero tingnan nyo yung passport ko, is nakalaga doon male. So, pag-usapan natin to kasi may mga followers na nag-comment doon sa post ko kung bakit, ano ba yung pinaka-reason bakit na deny entry si Fokerat sa Dubai. I'm not a lawyer, binabasa ko lang yung mga law, magbe-base tayo doon kung ano nga bang pinaka-reason bakit na-deny entry si Fokerat sa Dubai. Let's go! Bago ako magbigay ng opinion ko at mga research tungkol sa law or batas ng Dubai or Emirates, panoorin mo natin itong video ni Ma'am Queen Hera. May mga explanations sa dito, mga statements dito, panoorin natin. Paglabas ng eroplano, bigla siyang lumakas ang boses. Welcome to Dubai! Pinagtinginan siya ng mga kasunod namin na ibang lahi. Before pala sa immigration, pagsakay ng train, nag-CR. Sa girls. Girls, CR. So, ang daming CCTV sa airport. Ano ang problema? Sinabihan sila Roldan na this is not about the outfit, this is about national security. Blacklisted. Do not ever come back to Dubai again. Ayun ang sabi sa kanya. So, yun yung totoong nangyari. Lesson learned. Ito yung mga batas ng UAE na na-research ko na pinapatupad nila sa mga public places, lalong-lalo sa airport. Basahin natin. يعد الصراخ في مطارات الإمارات العربية المتحدة مخالفة لأن قوانين الإمارات صارمة فيما يتعلق بالسلوك العام ويعتبر رفع الصوت فعلا مسيئا واو وقد يؤدي ذلك إلى عواقب قانونية كرابي بما في ذلك الغرامات وفي بعض الحالات الترحيل. Okay, in short translation natin, ang pagsisigaw sa loob ng airport ng UAE is considered as a violation. Okay? Dahil ang batas ng UAE, pinoprotektahan nito, napaka-stricto nila pagdating sa public behavior. Okay? Ang pagsisigaw sa loob ng airport is considered as an offensive act. Okay? Some points or some cases, humaharap ito sa penalties. Okay? In some cases naman, humahantong ito sa deportation. Instead na papasok ka sa Dubai, de-deport ka nila. Yun yung first na violation na nangyari kay Fokerat, bakit hindi siya nakapasok sa Dubai. Alam nyo ba guys, itong pangalawang batas ng UAE na nalabag ni Fokerat, isa sa pinakamalaking violation. Basahin natin. المادة 359 من قانون العقوبات الإماراتي بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100,000 درهم إماراتي كل من دخل متخفيا إلى مكان مخصص للنساء فقط أو يمنع دخول الرجال إليه. Ang ibig sabihin nito sa batas ng UAE, Article 359, sino mang mga lalaki ang papasok sa mga prohibited area or mga rooms na para lamang sa mga babae ay mapapatawan ng 1 taong pagkakakulong. At ito pa, mapaparusahan din siya ng 100,000 dirham. Grabe, imagine niyo yun. Ganun kalala itong dalawang batas or itong pangalawang batas na nalabag ni Fokerat. Kasi pumasok nga siya, di ba, dun sa CR ng mga kababaihan. Yun ang isa sa pinakamalaking impact ng dahilan bakit hindi siya nakapasok sa UAE. Ito naman yung pangatlong batas ng UAE na nalabag ni Fokerat sa loob ng airport. Basahin natin. تجرم المادة 358 من قانون العقوبات الاتحادي في دولة الإمارات ارتداء الرجال لملابس النساء في الأماكن العامة ويشمل ذلك أيضا ارتداء الرجال لملابس مماثلة لملابس النساء التي تحدد العورة. Ang ibig sabihin nun, Article 358 sa batas ng UAE sa mga lalaking magdadamit ng pambabae sa public places. Ito pa, included yung mga lalaking magsusuot ng damit na nahahawig sa damit ng pangbabae at nakikita ang kanilang mga nudity.
Unang-unang doon, nakikita yung tuhod, nakikita yung dibdib, nakikita yung pusod, yung mga ganon, yung mga dikit na dikit, yung mga sexing pananamit na nahahalin tulad sa damit ng mga pambabae. Ito naman yung parusa sa mga lalaking magsusuot ng damit pangbabae sa public places sa loob ng Emirates ha. Basahin natin. Al-uqubat. تشمل العقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو غرامة تصل إلى 10,000 درهم إماراتي. Dalawang klase pa lang parusa nito. Unang-una, sa mga lalaking magdadamit ng pambabae, may parusa itong kulong na aabot ng 1 taon. Grabe. Or 10,000 dirham na parusa or penalty. Kung hindi mo gustong makulong, kung ayaw mong makulong ng 1 taon, pwede ka magbayad ng 10,000 dirham na Emirates currency. So grabe, ang dami palang mga violation. Based tayo doon sa sinabi ni Fokker at sa explanation niya, hindi daw dahil sa pananamit niya, hindi daw dahil sa pag-iingay niya. Well, hindi tayo pwedeng mag-judge doon. Pero mag-base tayo doon sa sinabi ni Queen Hera at ihahalin tulad natin or i-relate natin sa mga batas ng UAE, talagang tugmang-tugma yung mga explanation or yung mga statement ni Queen Hera doon sa kanyang video. So yun yung mga violations na nalabag ni Fokker, bakit hindi siya nakapasok sa UAE. So yun lang guys. Assalamualaikum.